Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery sa UP Manila at Surgical Oncologist sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin Dr. Marco. Good evening at kumusta po? July na. Kumusta, Elay? At muntik na tayong maulanan. Buti na lang hindi pa masyado. Pero maghanda tayo at darating na daw ang habagat ulit. Ayan, ang bagyo. Oo, may inaabangan tayo at binabantayan na sama ng panahon. Kaya ingat-ingat nga po sa ating mga kababayan at syempre maghanda nga rin po. Anyway, maliban nga po sa lagay ng panahon, pag-uusapan natin ngayon, Doc, ay cancer prevention. Ang maliliit na hakbang na liligtas ng buhay. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito. So, pag-usapan nga natin, Doc, bakit nga muna? Ito yung napili natin, Doc, cancer prevention. Bakit naman hindi? No? Alam naman natin na ang cancer ay isa sa pinakasanhi ng pagkamatay ng hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Dito sa atin ang pangalawang mataas na sanhi ng pagkamatay ng isang tao o isang Pilipino ay cancer. So maganda nating pag-usapan ang paano natin maiwasan kung kaya. Yes. At makikita natin na of course hindi lahat ng cancer ay pwedeng iwasan at meron tayong pwedeng gawin na maliliit na hakbang, maliliit man, hakbang pa rin, at makabuluhang hakbang na para maiwasan ang cancer. Ayan, isa nga po itong hakbang din, Doc, kung papaano nga rin po ba makakatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung datos o yung kaso ng mga tinatamaan ng cancer. Hopefully, Doc, dito sa pagdagdag ng kaalaman or sa mga makukuha nilang input sa ating pag-uusapan. So, pag sinabi nga rin po ba nating, Doc, na cancer, nangangahulugan nga rin po ba ito na parang death sentence? Para bang wala nang pag-asa kapag ikaw ay na-diagnose na may cancer? Yun na nga, isa pang dahilan, malaking dahilan kung bakit natin pinag-uusapan. Kasi hindi naman, pero maraming tao talagang nag-iisip na ito ay isang ang sinasaad ng pagkaroon ng cancer ay wala ng pag-asa. Sa katotohanan, marami namang cancer ang nagagamot or nakukure, nabibigyan ng pangkalahatang lunas. At mas maganda ang resulta kapag ang cancer ay maagang nadiskubre. Siyempre, as hindi lahat pwedeng iwasan, kung hindi maiwasan, maagang madiskubre natin dahil mas maagang madiskubre, mas maaga nating mapapagamot at mas mabisa ang ating gamutan.
Okay. At pag sinabi nating cancer din, Doc, karaniwan rin na alam natin, bukol. Pero lahat nga rin po ba ng bukol na nakakapa natin sa ating katawan ay maiuugnay na rin natin sa cancer? So, ang tanong, ano ba ang cancer, no? Actually, simple lang ang paliwanag, no? Ang cancer kasi ay normal na alam natin kasi normal na nagpapalit-palit ang cancer, no? Ang mga cells ng ating katawan sa ating pagbubuhay, no? Katulad ng ating dugo, no? Every 3 months nagkakaroon tayo ng bagong dugo, no? So, isa pa, may tumatanda, may namamatay, may napapalitan na selula, no? Sa cancer, ang mga cells, no, on the other hand, na parang ayaw na sumunod, no, sa normal, sa nature, no, natural na pangyayari, no, na siya ay palaki ng palaki or divide ng divide, no, hindi siya napapalitan. Patuloy na dumadami ang itong mga abnormal na cells na to, at hindi siya tumitigil sa paglaki at kumakalat pa, no? At kung kumalat sa ibang parte ng katawan ay mahirap na nating masugpo, no? Or mabigyan ng lunas. Kaya gusto nating maaga pa, no? Bukol pa lang or sa early stage na sinasabi, gusto na natin mapagaling, no? So hindi rin lahat na sinabi mo, no, hindi lahat ng bukol ay cancer, or hindi rin lahat ng cancer ay bukol, no? Merong, for example, cancer ng dugo na leukemia, na ang presentation hindi siya bukol, no? Kung hindi namumutla yung tao, kasi ang normal na cells hindi pumapalit, so dumadami ang white cells, no, ang puting dugo kaysa yung pulang dugo. At doon leukemia 'yon, no? And so hindi nga ang point dito, hindi lahat ng cancer bukol, hindi cancer ay bukol. So iba-iba ang klase ng cancer, Doc. Pwedeng bukol, pwedeng sa dugo. Pero meron ring katangian ang cancer. May aggressive, may shy, may ano pa bang ibang characteristics na associate natin sa kanila, Doc? Nako, kung ilang klaseng uri, no, ilang uri ng tao or mga katangian ng tao or yung description ng tao, no, ganun din karami ang uri ng cancer, no? So merong cancer na iba't ibang kulay, merong cancer na as you said, no, aggressive, merong mas pangit ng konti, merong mas maganda, merong aggressive, merong mabagal lumaki, merong mabagal kumalat, merong again kanya-kanyang katangian o kanya-kanyang behavior, no? Tawag natin minsan iba-iba ang biology or iba-iba ang behavior ng cancer, no? At kung bibilang mo pwedeng 100 klaseng uri, no, or 100 uri ng cancer ang mayroon, no? For example, kahit breast cancer man lang, no, iba't ibang klase ang cancer, breast cancer, may iba't ibang klaseng colon cancer, magkakaiba rin ang lung cancer, at iba't iba rin ang paraan ng paggagamot dahil iba't ibang uri din ng cancer, no? So nakikita rin natin dahil diyan, no, dahil sa dami ng uri ng cancer, importante ang pag-aaral at pananaliksik, no? Sabi natin, no, na kwento natin dati na ang dahilan ay ang cancer ay isang napaka-komplikadong sakit, no? At ang mga desisyon kung anong gagamitin, katulad ng operasyon ba, chemo ba, itong gamot ba, o radiation, no, ay nag-aapekto, no, sa buhay ng tao. Kasi kung hindi effective, di pwedeng tuluyang makuha ng cancer ang isang tao, ang buhay ng isang tao. At dahil doon, sabi natin, yung
pagkuha natin ng evidence-based na study importante para matiyak na tama yung tinatanggap na paggagamot or ang paraan ng paggagamot at subok at napatunay na may ikabubuti. Na-mention niyo yung evidence-based study, Doc. Alamin natin yung facts and myths regarding nga po sa cancer sa ating pagbabalik. Mag-commercial po muna tayo. Para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa cancer in general, maaari niyo po yan i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.